Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is July 2 and today is Tuesday. So, we will be having our second installment of our current series, which is Teach Us to Number Our Days. Diba? So, our topic for today is to divide and conquer or to discover our God-given mission. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Job chapter 14 verse 5. So, in New International Version, a person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. So, in Filipino translation naman or in Magandang Balita Biblia, sa simula pa ay itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. So, this just stresses out that si God may plan nga siya para sa atin, and magmula pa lang nung ipanganak tayo or even before tayo ipanganak, our days are already ordained by God. So, bilang na niya yung mga araw natin. So, we cannot extend dito yung gaya sa mga computer shop na once maubos na yung oras mo is pwede kang mag-extend. So, yung buhay natin, kung ano lang yung pinlano ni God and kung ilan lang yung mga araw at taon na binigay niya sa atin, is ayun lang din yung maipapamuhay natin dito sa mundo, yung physical body natin. So, walang extension pagdating sa buhay, di ba? Kung ilan lang yung mga araw natin, ilan lang yung mga araw na binigay ni Lord sa atin, is yun lang ipapamuhay natin. And when the time comes that we are physically dead, di ba? Hindi na natin mapipigilan yun. And hindi na tayo pwedeng bumalik dito sa mundo. So, siguro, we will be reborn as someone new, pero hindi na para kapag namatay tayo is mabubuhay tayo ulit or ma-extend pa yung buhay natin, di ba? So, medyo complicated itong topic na to, but yeah, we'll see. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, God ordained the number of our days. So, kaya nga nasabi ko kanina, even before tayo ipanganak, di ba? God already has plans for us, and kasama na doon kung gaano tayo katagal mamumuhay dito sa mundo. So, indeed, life is short dito sa mundo natin, and kaya nga sinasabi na i-maximize natin yung buhay natin dito sa mundo na nakakapag-glorify tayo kay God. We should do things that glorifies our Lord, diba? Kasi ayun yung gusto niya, and kagaya nga na nasabi ko kagabi, we have yet to find our God-given mission, or at least ako, diba? Ano lang ako baguhang Kristiyano lang ako, but na-realize ko or nalaman ko na may God-given mission pala tayo, kaya pala tayo nabubuhay dito sa mundo. And kailangan natin siyang i-discover and i-accomplish within the given time for our lives, diba? Kailangan natin siya i-accomplish dito sa buhay na mayroon tayo ngayon dito sa mundo. And number 2, God set a limit we cannot exceed. So, ito naman yung nabanggit ko kanina na hindi tayo pwede mag-extend. So, kahit pa magbayad ka or kahit pa anong gawin mo, hindi na i-extend ang buhay. So, kagaya nga ng laging sinasabi sa amin, yung mga pera din natin, yung kayamanan natin, once namatay tayo, once we are physically dead, hindi naman natin madadala yan sa langit. And hindi natin magagamit yan. Like for example, i-extend yung buhay natin, magbabayad tayo. So, that will never happen, di ba? So, once si God na yung nag-set sa atin, ayun yung masusunod. And His plans for us will always prevail, diba? So, proven and tested naman na natin yan. So, again, God set a limit we cannot exceed. Number 3, God deserves a life for us worth living. So, ayun nga,
kahit ano pang gawin natin, God's plan will prevail for us. And He only wants one thing. It is for us to live a life worth living. So, ano ba ang buhay na masasabi nating worth living? So, ito yung kapag nagiging productive tayo and when we are doing things, diba, that glorifies His name, yung hindi tayo stagnant lang, kumbaga. Yung we are seeking for more growth and we are longing for our relationship with Him na mas maging better pa, diba, na mas maging makapit pa. So, ayun naman yung mga bagay na masasabi kong worth living. Basta ginagawa natin yung mga bagay na nakakapag-glorify kay God and we are productive, di ba? Yung nakakatulong din ito sa self-growth natin and for us to be successful one day. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, draft a long-term plan for your vision. Number 2, have a day-to-day plan, which is your means, di ba? Number 3, commit to your God-given mission. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify what is our God-given mission in life.